Your former President Duterte. Nako, gustong-gusto ko kasi siya dahil totoo siya eh. Sorry, can I elaborate? Go ahead. You know, when I was fighting the water, nobody was listening to me. I was not a Duterte. I did not vote for Duterte. Okay. Cory Aquino baby ako eh. Product ako ni Tita Cory. So, nung iniimbestigahan ko yung tubig, I really submitted it to former President Noynoy Aquino. Pero no one was listening to me kasi nandun si Secretary Singson at si Secretary Almendras. Eh, parehong Manila Water, Maynilad yan. So, naka-cordon ako. Hindi ako napapakinggan. When President Digong sat, I don't know him. I never know him. I just submitted all the investigation. And then I was given a chance to present to Secretary Panelo. Discuss ko lang isa-isa. And then lagi lang ako nagpapadala. And then siya lang yung only president who acted. And then talagang sinabihan yung Manila Water in Maynila. Ano kayo, nasisiraan ba kayo ng ulo? Ba't kung babayaran yung arbitration ruling sa Singapore? I remember that. Tapos pinaluhod niya yung dalawa para tumino. Lahat ng sinasabi ko, nangyari. Public utility company na sila ngayon. Pinagtatawanan ako, Carlo, a decade bago na-solve to. It only took the president, Digong, para mapakinggan yung matagal ko ng investigasyon sa akin. Kaya, doon, makikita mo yung, kahit di kanya kilala, walang palakasan, facts lang. Saka yung first time namin naramdaman na nakakatulong kami sa mga ospital na talagang yung malasakit center was really something. And you know, nung pinapasa yung batas na itong free college tuition fee, ilang dekada namin pinapasa to sa Kongreso. At lagi sinasabi, walang pera. Pero nangyari ng panahon nito. Ginawa niya ng paraan, nagkapera. Universal healthcare law is the same thing. Dahil ang tagal ko na, I've been in Congress since 2010. So makikita ko yung difference. Alam mo, yun yung sinasabi ko sa mga kaibigan ko na Ako, I try to be, hindi naman neutral. So I have my own biases. But I have friends kasi who don't, kumbaga, support the former president. And I always tell them na if you spend time just analyzing kung ano yung pinaglaban niya and what he stood for. And yes, he was not perfect. Yeah, he's not perfect. Far from Nobody it. is. Yeah. Far from it. But you can kinda understand kung bakit mahal talaga siya ng mga tao. Ito, Kalwil, at saka sa kanya bumaba, nag-trickle down ang pondo. Literally. We can feel it kasi we're legislators eh. We can feel it because nasa ground kami. At saka talagang makikita mo yung presyo ng drugs really increased during his time. Yung mga palagi kinukwento ni Kong Yung Robert. drugs, yung masamang drugs, hindi Masamang yung drugs. Oh, sorry. yung pinagbaban. Like kinukwento ni Congressman Robert sa akin before. Sa Tawi-Tawi, 20 pesos lang ang shabu. So, nagpa-frenzy lahat ng mga drivers niya, lahat, tapos ganyan. Itong panahon ni Digong, tumaas na 1,000 plus shabu din, wala nang bibili. Tapos OFWs, pag umikot ka, lahat sila, alam mo ba sila Digong? Ito, perfect example. Meron ako nakausap sa Dubai, isang Filipino. Sabi niya, alam mo ma'am noon, may papadala ako ng pera. Nananakaw yung pera kasi nagda-drugs yung pamangkin ko na nagbabantay sa nanay ko. Oh, kaya pala. Oo. Tapos nung naging si Digong, tumigil yung pamangkin ko. Kaya yung pera na iipon ng nanay ko. Ngayon, bumabalik na naman ng drugs. Pinalayas ko na dahil ng drugs ulit yung pamangkin ko. That's just one story. Yan ang story ng lahat. Kasi yung pera pinapadala ng OFWs, that's why they love the former president. Kasi napupunta sa droga. Kaya yung dedication niya, no? Kahit nandun siya sa Hague, ang daming pupunta talaga. Kasi naramdaman nila yung perang pinadala nila, hindi na aksaya ng pamilyang pinagpadala nila ng pera, hindi na ubos sa drugs. Yan At hindi saka nakikita ng takot marami. talaga ang mga pulis noon. Noon. Ngayon, Operative work. I don't know. I mean, I'm just saying the difference. Ngayon, marami namang snatcher, marami na namang nakuha. Nawala lahat yan ng panahon nila. I mean, isang araw lang, munting na ako manakawan. Alam mo, makamaano naman mo to. Siyempre, umikot kami sa barangay eh. Kausapin mo lang yung mga barangay officials, they will tell you. Marami ka na makuha. Marami ka makuha.